Huwag na huwag kang magse-celebrate ng Valentine's Day. Lalong-lalo na kung ikaw ay isang Kristiyano at galing sa Biblia ang pananampalataya mo. Sa video na ito ay malalaman mo kung ano ang nakatagong sikreto ng karumal-dumal at malagim na katotohanan patungkol sa Valentine's Day. Ngayon, alamin natin. Welcome po mga kakuya, ko Jonathan TV Mix Vlogs po mga kakuya. So ang topic natin ngayon mga kakuya about sa Valentine's Day, no? So ayon kay CJ David, isang born again po mga kakuya na talagang hindi ko alam kung saan niya pinagbawal yung Valentine's Day ng mga Kristiyano o Valentine's Day na mga pagano. So alamin natin mga kakuya, no? So ito saan pa pinagmulan itong Valentine's Day na ginaganap ngayon ng mga Kristiyano. Ito ba ay galing daw sa pagano? So ang Valentine's Day ay pinagmula ng reliyoso ay kasaysayan at kultura. Nagmula ito sa sinaunang Roma at may kaugnayan sa isang martir na pari na si San Valentin. Narito ang tatlong pangunahing paliwanag kung saan ito nagmula po mga kakuya. Ang alamat ni San Valentin, no? Ayon sa kwento ni San Valentin ay isang pare sa Roma noong ikatlong siglo ng panahong iyon, ipinagbawal ng Emperador Claudius II ang pagpapakasal ng mga sundalo dahil naniniwala siyang mas maging sila sa digmaan kung wala silang pamilya. Ngunit lihim na ipinagkasal ni San Valentin ang mga nagmamahalan, kaya siya ay ipinaaresto at hinatulan ng kamatayan noong Pebrero 14 po mga kakuya, no? Pebrero 14. May isa pang bersyon sa kwento na nagsasabing habang nakakulong si San Valentin, gumaling ang anak ng bantay ng kulungan dahil sa kanyang panalangin bago siya patayin. Nagdadala siya ng liham sa dalaga na may lagdang mula kay iyong Valentin, no, na maaring pinagmulan ng pagpapalitan ng Valentine's card. Kaya mayroon tayong Valentine's card po mga kakuya ngayon, no? Ikalawa, no, ang ikalawa, ito ay sinaunang paganong pista o ito ay tinatawag Lupercalia po mga kakuya. Bagong naging Kristiyanong pista, may isang pagdiriwang sa Roma tuwing Pebrero 13 to 14 hanggang 15, 3 days na tinatawag na Lupercalia, no? Isa itong pagdiriwang ng pagkamayabong kung saan ang mga pari ay nagpapalayas ng masasamang espiritu at humihingi ng kasaganahan. Sa mga ritual nito, may seremonya kung saan isinulat ng mga kababaihan ang kanilang pangalan sa isang sisidlan at pipiliin ito ng isang lalaki upang maging kaparihan niya sa loob ng pista, no? So sa panahon ni Papa Gelasius I noong taong 496 AD, ipinatigil niya ang paganong selebrasyon at ginawang opisyal na pista ng simbahang Katolika ang araw ni San Valentin tuwing Pebrero 14 po mga kakuya. So distang pagano at ito ay pinatigil ni Papa ng Papa Gelasius I noong taong 496 AD po mga kakuya. Ang ikatlo, impluwensya ng panahon ng mga manunula, no? Noong Middle Age sa Europa, naging kaugalian na ang Pebrero 14 ay panahon ng meeting season ng mga ibon. Kaya kaugnay nito sa pag-ibig at pagliligaw sa panahong ito, isinulat ni Geoffrey Chaucer ng isang tula na nag-uugnay sa araw ni San Valentin sa romantikong pag-ibig na nakalaunan ay naging inspirasyon sa tradisyon ng pagpapadala ng mga love letters o Valentine's card po mga kakuya, no? So sa conclusion, sa kasalukuyan, ang Valentine's Day ay isang pandiigdigang selebrasyon ng pagmamahalan at pagpapahalaga, hindi lang ang mga magkasintahan kundi pati na rin ang pamilya at kaibigan. Magamat may pinagmula ng reliyoso at makasaysayan, ito naging komersyan at malawakang ipinagdiriwang sa iba't ibang paraan. So paano ba namatay si Saint Valentin? Si Saint Valentin ay paniniwala ang namatay noong Pebrero 14 sa bandang 270 AD sa ilalim ng utos ni Emperador Claudius II ng Roma. May iba't ibang bersyon ng kanyang pagkamatay, ngunit ayon sa pinakapopular na kwento ng ulo, si San Valentin ay isang pari sa Roma na lihim na nagkakasal ng mga magkasintahan kahit na pinagbawal ito ng emperador. Nang mahuli siya, na ipinakulong siya at binigyan ng pagkakataong talikuran ang kanyang pananampalataya kapalit ng kanyang kalayaan. Ngunit tumanggi siya, kaya't ipinataw sa kanya ang parusang pugot ulo sa labas ng lungsod ng Roma, no? Ang ikalawa, ang huling liham
ni San Valentin. Ayon sa isang alamat, habang nasa kulungan, nagkaroon siya ng pagkakaibigan sa anak ng kanyang bantay. Paniniwala ang pinagaling niya ang bulag na anak ng bantay sa pamagitan ng panalangin bago siya patayin. Nagsulat siya ng liham para sa dalaga at inilagdaan ito ng mula sa iyong Valentin na maaring pinagbulan ng tradisyon ng pagpapadala ng Valentine's card ngayon. Matapos siyang ipapatay, siya ay kinikilala bilang isang martir at ginawang santo ng simbahang Katoliko. No, mga kakuya. No, bago ang naging araw ng mga puso, ang mga pagano ay nagdiriwang ng sinong pista tuwing February 13, 14, 15 na tinatawag na Lupercalia, no, mga kakuya. So bakit nga ba pinatigil ito ng ng ating Papa, no, mga kakuya? No, bakit itinigil ang Lupercalia po, mga kakuya? Sapagkat ito ay karumal-dumal talaga pagdating sa Diyos po, mga kakuya. Ito ay talagang maraming mga ritual na hindi naayon sa turo ng ating inasimbahan. Ito ay pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, no? So bakit itinigil ang Lupercalia po, mga kakuya? Noong 496 AD, no, ipinagbawal ni Pope Gelasius the First ang Lupercalia dahil ito ay isang paganong ritual po, matanda na, isang paganong ritual na hindi tugma sa Kristyanismo. Sa halip, ginawa niyang opisyal na araw na ni San Valentin tuwing Pebrero 14 upang palitan ang paganong tradisyon ng mas makakristyanong selebrasyon ng pag-ibig, no? Bagamat iba ang paraan sa pagdiriwang noon, ang diwa ng romansa at pagsasama ay nanatili at naging pundasyon ng modernong Valentine's Day na ating kinikilala ngayon. Yan pong ibig sabihin, mga kakuya, na kaya nga ito kinikristyano ang Valentine's na sinuuna mga selebrasyon ng mga pagano ngayon ay iba na kaysa mga pagano. So mali si CJ David na hindi tayo pwede mag-celebrate ng Valentine's Day, no? Kasi kung i-celebrate ng Valentine's Day ng mga sinong pagano, ayan ang bawal. Pero celebrate natin ngayon makikristyanong Valentine's Day dahil ito ay nagmula ng ating mga pag-ibig at ito ay tanda ng ating pag-ibig. Ito ay tanda ng ating pag-ibig kung mayroon tayong minamahal sa ating buhay, katulad sa kaibigan, pamilya at kasintahan po, mga kakuya. Kaya nga dito nauso mga Valentine's card, no, dahil dito kay si Saint Valentin, no, mga kakuya, na talaga siya ang patron ng mga pag-ibig po, mga kakuya, no. Siyang martir, no, pinugutan siya ng ulo sapagkat nagkakasal siya ng lihim. Kapag nagkakasal siya ng lihim, no, kahit ito pinagbawal ng emperador, kaya nga siya ay tinatawag na patron ng pag-ibig po, mga kasi alam ni Saint Valentin na ang sacraments of matrimony ng inang simbahan dito ay napakahalaga po, mga kakuya. Kaya mali si CJ David na dapat tayo mag-celebrate ng Valentine's Day na maka-Kristiyano, hindi po maka-pagano po, mga kakuya. Kaya nga ang kanyang mga kwento ay talagang tumutukoy sa pagano. Yan po ay hindi natin gawain po, mga kakuya. So ang sinasabi niya, bawal daw mag-celebrate ng Valentine's. Hindi niya dinugtungan po, mga kakuya, anong Valentine's to, pagano ba o maka-Kristiyano. So ngayon celebrate natin maka-Kristyanong Valentine's Day po, mga kakuya, no? Pinalitan na, no, kasi ang Valentine's Day ng mga Kristiyano, ito ay tumutukoy sa pag-ibig sa ating kapwa, sa ating mga minamahal sa buhay. So God bless at maraming salamat. Mag-aral at magsuri para hindi po tayo madinggoy sa iba't ibang aral na tatag lamang ng tao po, mga kuya. God bless. Maraming salamat po.